Mga kababayan, kay Agot Isidro. Panghuli ito, kay Agot Isidro, mga kababayan. Ano nga ba itong kay Agot Isidro? Nako, mga kababayan. Oo, sino nga ba itong si Agot Isidro? Si Agot Isidro po, mga kababayan, ay isa pong artista. Siya po ay sikat na sikat noon, nung panahon mga kasagsagan ng ABS-CBN na hindi pa pinasara ni Digong. Oo, so ano nga ba ito? Ito po, ang panghuli natin pag-uusapan, mga kababayan. Ito po siya. Dito po sa... Wait, ito. Lumabas na. Ito, mga kababayan. Agot Isidro. Sa loob ng ilang taong pananahimik at hindi nakikisawsaw at nakikihalubilo sa politika. At si Agot Isidro po ay napanood ko sa palabas na Incognito ng ABS-CBN nila Ian Veneracion, nila Daniel Padilla, anak ni Jan Estrada, at saka si Gutierrez, Richard Gutierrez, Eddie Gutierrez, yung Incognito, Maris Racal. So, andun po siya doon. So, ngayon mga kababayan, bigla na lang pong sumulpot itong si Agot Isidro. At alam naman po natin na noon pa man, sa kasagsagang presidente pa si Digong, repatriation ba talaga ang correct, sir? So, ayun po, ang sabi dito, Agot Isidro lumitaw muli upang hanapin si Mary Grace Piatos. Naku po. Kahit ako nga nahihirapan ako maghanap kay Mary Grace Piatos, araw-araw ko nang hinahanap, hindi pa rin lumalantad eh. 'Di ba? Ngayon, sabi dito, matapos ang ilang buwang pananahimik ay muling nabahagi ng kanyang opinyon ang bitira ng aktres na si Agot Isidro. Sa gitna ng usaping impeachment ni Vice President Sara Duterte, sa kanyang post, hinahanap ni Agot si Mary Jane Piatos or Mary Grace o Mary Jane pala, ang misteryosong individual na kasama sa mga nakatanggap ng confidential fund mula sa Office of the Vice President or OVP. Sa gitna ng kaguluhan, asaan si Mary Grace Piatos at ang 125 million? Sabi ni Agot Isidro, nasaan daw si Mary Grace Piatos? Nasaan ang 125 million? Di ba? Ay nako, Ma'am Jennifer, hayaan mo na lang po yun. Ma'am Jennifer Lumibaw Vlogs. So yun nga, ang tanong Agot. Agot, bitira ng actress. Ako nga nahihirapan maghanap eh. Ikaw pa kaya? Alam mo, sa totoo lang, ang masasabi ko lang, Miss Agot Isidro, yung Mary Grace Piatos na yan, at yung 125 million, nasa buwaya na. Kung naalala mo, ngayong buwan na to ay Crocodile Month. Crocodile Month po ang buwan na ito. Nandun sa bunganga ng buwaya. Kung gusto mong hanapin, pumunta ka ng SM. Nandun ang Mary Grace. Yung 125 million, nandun sa 7-Eleven. Nandun lahat nakadeposit. Kasi bakit? Ang mga pangalan, Uwishi, Nagaraya, Nova, mga chichirya, nandun lahat. Diba? So, ayan po mga kababayan. Hinahanap ni Agot Isidro kung nasaan daw si Mary Grace Piatos. Ito, ipakita ko ngayon kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Ito, sino ba si Mary Grace Piatos? My God. Kent. May alok na 1 milyong pisong pabuya ang mga kongresista sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is her. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay
nakalagay doon sa envelope? DepEd! Oh, DepEd pala ang laman. Ba't mo ginastos? Eto, sa totoo lang mga kababayan, nahulog sa patibong. Ang sabi, million a month. Ang nakalagay, DepEd. So, pag sinabing DepEd, sa DepEd mo gamitin. Sa DepEd mo gastusin. Pero ginastos niya in just 11 days, naubos. Nahulog ka sa patibong. Ang sabi, DepEd bakit mo ginamit? Malay mo, pinanood niyang concert. Baka naman, binili mo mga bola, ha? DepEd pala Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Oh, sa DepEd nga! Ano nangyari? Tapos, anong mali doon kung binigay mo sa DepEd pala? Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno Walang posisyon. Namimigay ng pera. Di ba? At least namigay, hindi binulsa. Instruction ni Lisa, milyon. Nakasobre, DepEd. Binigay daw niya sa DepEd. So, anong mali doon? Ikaw pala ang namigay tapos ibintang mo kay F. Elisa? Binigay sa'yo, di ba? Pinagkatiwala sa'yo kasi sa DepEd ka nga. Di ba? Binigay sa'yo, pinagkatiwala sa'yo kasi Secretary of DepEd ka. Pero anong ginawa? Hindi sinabing ipamigay sa DepEd, ipanggastos, ibigay sa DepEd para sa mga estudyante, hindi para sa mga worker. Sira yung tangal ng kasama ko sa Office of the Vice President. Talagang masisira. Pag sabotable na yon mga kababayan, ganito Kung halimbawa nagtrabaho ako sa isang charity. Ngayon, kung binigay sa akin yung pera, sabotable na yun na sa charity gamitin. Hindi porket binigay sa akin yung pera ay ipamudmud ko sa mga kapwa ko worker. Kaya nga nagbigay ng pera, gamitin doon sa ahensya. Hindi nagbigay ng pera para imudmud ko doon sa secretary, sa treasurer, sa guard, sa mga office staff, di ba? Sa bookkeeper, sa hardinero, sa tagaluto, sa tagalimpyo. Wala naman pag sinabing binigay sa charity, gamitin mo for charity cause. Pag sinabing binigay sa DepEd, edi bibitulong mo sa mga estudyante kasi yun nga yung purpose ng DepEd, student. Ba't mo pinamudmod kay Gloria Mercado, kay Zulaika Lopez? Ayan. Dagdag tulong nga, kaya nga DepEd nakalagay. Hindi porket DepEd ang nakalagay, ay ibigay mo dun sa mga trabahante sa DepEd. Bakit? Estudyante ba sila? Ano ba ang pinaka-source ng DepEd? Estudyante. Naplantingan ka ngayon. Di nga ka. Kasi matalino nga si Marcos. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Saan ba nila galing yung budget na yun? Kung confidential yun, malay natin galing sa confidential ni PBBM yun. At sabi ni First Lady, malaki-laki naman yung confidential mo. Pwede bang itulong natin, ibigay natin doon kay Inday para yung mga estudyante na kailangan ng libro, ng bag, computers, at may proyekto daw si Inday na gagawin na libro, idagdag tulong natin. Hindi naman siguro sinabi doon na, ito, pera, 125 million. Ubusin mo yun, panood mong concert. Diba? Yan ang masakit sa inyo Adi ngayon nabitag ka. Di ba? Yan ngayon nabitag ka. Ang sabi, ibigay sa DepEd. Nakalagay nga sobre DepEd Bakit? Sinabi ba doon na ilagay mo kay Gloria Mercado? Ilagay mo sa lamesa ni Zulaika? Ilagay mo sa lamesa ni Kokoy Villamin? Ilagay mo kay Piatos? Kay Nagaraya? Kay Uwishi? Wala. DepEd Pag sinabing DepEd, automatically na yon pera, diretso sa bata. Diretso sa estudyante. Hindi sa worker.
My God. Wala lang kayo sa isang babae Mm. na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas? Oh. So, ang tanong ngayon, bakit mo nga binigyan si Gloria Mercado? Hindi naman po pwedeng sabihin ni Gloria Mercado yun galing sa kanya yun. Oh, bakit mo nga lalagyan ng pera yung lamesa niya? My God. Talagang papaniwalaan si Gloria Mercado. Bakit naniniwala ang Kongreso kay Gloria Mercado? Kasi hindi ka nagsasalita. Eh kung hinarap mo, inayos mo yan, hindi sana lalaki. Anong sabi ni PBBM? Hindi sana hahantong sa ganito kung nagsalita ka. Huwag na sanang idaan sa kwentong chichirya. Kaya mas pinaniwalaan ng taong bayan at ng Kongreso si Gloria Mercado kasi hindi ka nagsasalita. Hindi mo nilinis pangalan mo eh. Mas may kapangyarihan ka kaysa kay Gloria. Vice President ka eh. Si Gloria, stop mo lang. Pero hindi mo hinarap. Tinalikuran mo. Hindi ka sumagot. Oh, hindi pinaniwalaan ng tao si Gloria Mercado. Oh, eh kung sinagot mo, parang Trillanes lang din to eh. Yeah? Parang Trillanes lang din si Gloria Mercado. Anong sabi ni Trillanes? Meron akong dokumento. Meron silang pera na transaksyon, bulto-bulto ang pera. Hindi nyo sinagot. Oh. Ngayon, si Trillanes, pinaniwalaan ng tao. Eh kung sinagot ninyo si Trillanes, di tapos. Oh, ba't ayaw nyo nga sagutin si Gloria? Ba't ayaw nyo sagutin si Trillanes? Oh, di nanalo, si Gloria Mercado, pinamaniwalaan namin. Oh, paano hindi kami maniniwala kay Gloria? Hindi ka naman sumagot. Sabi mo pa nga, ganun, no? Pero wala kang salita. She may not like, she may not des, gur-gur. Oh. Diba? Yun naman pala eh. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama, 'di ba? Ma'am Sheila Murata, maraming salamat po ma'am sa iyong pagpamember sa ating YouTube channel. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama, di tapos. Kaya sabi ni Agot Isidro, nasaan si Mary Grace Piatos at ang 125 million? Gano'n naman pala eh. Dapat sinagot nyo para matapos. Sabi nga ni PBBM, hindi sana hahangtong sa ganito kung hindi nyo dinaan sa kwentong chichirya. So tapos. Sabi ni Pawis Buhay, basta ang alam ko, walang naging matinong pamamalakad sa bansa. Tapos, alam mo sa totoo lang Pawis Buhay, kung sa paningin mo walang magandang pamamalakad sa bansa, huwag kang umasa sa gobyerno, magtrabaho ka. Di ba? Hindi ka nabubuhay at pinanganak ng nanay mo na umasa ka sa ayuda. Hindi ka pinanganak at nabubuhay na para umasa ka sa gobyerno. Kasi lahat naman ng mga mayayaman dyan, hindi naman umasa sa government, nagninegosyo, nagtatrabaho. Kaya sila'y umuunlad. Kung aasa ka sa gobyerno, walang kang mangyayari sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, work. Ano ba kanta ni Rihanna? Work, 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 work. Until me gonna work. Yeah? Asa ka sa gobyerno. Hindi ka naman si Sara Duterte. Papasok ka sa government para Tayo mga Pilipino, wag na tayong mangialam sa gobyerno. Kung nakita natin ang gobyerno, walang saysay, walang magandang ginawa, di magtrabaho. Yeah? Kung hindi mo kayang mamuhay sa Pilipinas, mag-OFW ka. Yun lang naman ang tanging rason eh. Kung hindi mo kaya mag-OFW, mag-business ka. Tingnan mo yung bata doon sa Rigarda. Ma, anong ulam? Di ba? Si Nining B. Hindi naman siya umasa sa gobyerno. Kaya nga ako naghanap buhay dahil ang pag-asinso wala sa gobyerno, kundi sa kilos at gawa. Tama! Di ba? Kaya, yun lang ma-advise ko. Kung hindi nyo nagugustuhan ang trabaho ni Duterte at ni Marcos, then zipper your mouth, work hard, and then make your life successful. Ganun lang. At sa sunod eleksyon, huwag kang bumoto. Ganun lang naman. Boboto ka, wala rin naman mangyayari. Sabi ko nga, huwag kang magbayad ng tax. Tignan natin kung may tatakbo pa. Kung gusto mong yumaman, huwag kang umasa sa gobyerno, huwag mong sisihin. Baha, marami kang anak. Bakit nung nagkakantutan kayo, dumami anak mo, si PBBM ba ang referee? Si Sara ba ang referee? Hindi naman. So, dumami ang anak mo dahil kakalandian ninyo. Pag wala kayong may pakain, magtrabaho kayo. Huwag niyong sisihin ang gobyerno. 'Di ba?
Ganun lang. So yun lang, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung ating live, ha.